Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagtayo ni Aaron, hindi sinasadya ni Shijon at Fu Tian sa lupa na mas madalas na kumatok ang kanilang mga ulo. Natatakot ako na si Aaron ay nasa mood na mag-alay ng mga sakripisyo sa kanyang mga kapatid sa oras na ito. Kung mayroon mang mali, alisin ito sa kanila. Sa oras na ito, saan nila maaaring pakialam ang kanilang pagkakakilanlan, katayuan at edad. Sa madaling salita, hindi nila gusto ang kanilang fucking face ngayon. Ano pa bang pakialam nila? Ang iba pang mga elite na sundalo ay bumangon din na may Aaron sa oras na ito, at bawat isa ay umatras ng ilang hakbang. Natakot pa rin sila sa Aaron, ang mamamatay tao, na Verdugo, ngunit ang pag-urong sa oras na ito ay hindi lamang dahil sa takot, ngunit isang kaunting paggalang. Iginagalang ng lahat ang mga nagsasalita ng katwiran, hindi banggitin ang Aaron, na tinatrato ang kanyang mga nasasakupan bilang mga kapatid. At least, ito ang Ming Lord na pinakaasahan nilang makilala. Sinulyapan siya ni Aaron na parang agila na naghahanap ng biktima. Nang itinoon niya ang kanyang mga mata kay Zhu Yanshua, natigilan si Zhu Yanshua. Ano ba, kailangan mo ba ng mag-uudyok sa iyo ngayon? Sinusubukan mo pa ba ang pasensya ko? Namutla si Zhu Yanshua sa mga salita ni Han Sani. Hindi niya alam kung anong mga espesyal na bagay ang gagawin ng loko kapag nabaliw siya. Nataranta, sinulyapan niya si Zhu Yaner at sinenyasan itong lumapit sa kanya. Hindi alam ni Zhu Yaner kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid sa oras na ito. Umiling siya at gustong tumanggi. Ang kanyang puso ay parang kamatayan, at ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak kasama ng kanyang magagandang pisngi. Nabugbog ang lalaking gusto niyang tulungan. Hindi lang siya nagmamalaki gaya ng kanyang inaakala, ngunit siya ay nasa awa at kahihiyan ng iba na parang aso, na naging dahilan upang mawala ang kanyang mukha. Ang mga inaasahan at gusto na nabuo sa puso ay nadurog na rin. Dahil dito ay napakadesperado niya, ngunit ang mas desperado ay malapit nang mawala ang magandang mukha niya at bumalik sa orihinal na pangit na estado na kahit siya ay hinamak ang sarili. Ang kagandahan at kapangitan ng tao ay ibinibigay ng kanilang mga magulang, na maaaring hindi mababaligtad, ngunit ang puso ng mga tao ay sa kanila, at ang kapangitan at kagandahan nito ay maaaring kontrolin ng kanilang sarili. Kahit gaano kaganda ang balat ng isang tao, kung ang kanyang puso ay itim, katawan lang yan. Si Aaron ay malamig na tumingin sa kanya, at pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Zhu Yanshua. Ang pamilya Zhu ay may kakaibang pamamaraan ng pagpapalitan. Kailangan kong hiramin sandali ang sirang templo. Pagkatapos noon, ibinaling ni Zhu Yanshua ang kanyang mukha sa isang tabi at hindi makayanang tingnan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, nang may malaking kamay, hiniling niya sa ilang mga tagapag-alaga na dahan-daang ihatid ang kanyang kapatid sa sirang templo. Tumanggaw din si Aaron kay Qingji at sinenyasan itong ipasok si Zia Wei sa bahay. Sa pintuan pa lang, sinabi ni Aaron, "Sandali." Biglang may bakas ng pag-asa si Zhu Yaner sa kanyang puso. Tumingin siya pabalik sa Aaron. Walang dating pagmamataas at kasiyahan. "You've been using overpowering drugs to make my friend's body weak. You'd better have some panacea para gumaling siya ng mabilis. Otherwise, kung magbabago ang mukha mo at bumalik, parang kapatid mo na siya." Pagkatapos noon, tumingin sa malayo si Aaron at hindi na tumingin sa magkakapatid na Zhu. Siya ang alkalde ng lungsod, at mayroong pinakamalaking underground black market dito para manghingi ng lahat ng uri ng transaksyon. Natural na bagay siya sa mayor. Kung masasabi ni Aaron ang mga ganoong salita, natural, alam na niya ang mga ito. Walang pagpipilian si Zhu Yanshua. Ito ay isang hindi mababago.
Nakatotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay naging pangit, at ang pagtiyak sa kanyang personal na kaligtasan ay isa sa ilang mga bagay na magagawa ng kanyang kapatid na lalaki ngayon. Kung tutuusin, napakalupit ng Aaron. Bagamat paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang ipamuka kay Zia Wei ang kanyang kapatid, si Zia Wei ay nasa koma sa mga oras na ito. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng malupit na kamay ang ibibigay ni Aaron? Baka hindi ko kakayanin. Kailangang mawalan ng buhay ang kapatid ko. Sa makatuwid, sa kabila ng malaking halaga, nagpasya din si Zhu Yanxue na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang kapatid na babae. Sa sunod-sunod na pagpasok ng party sa templo, sa wakas ay napabuntong hininga sila Shijun at Fu Tian. Pagkatapos nilang huminto sa pagyuko, humiga sila doon na parang dalawang pagod na sarat. Sa templo, nang pumasok si Zhu Yanxue at ang kanyang partido, ilang sandali lang, nagsimulang sumikat ang gininto ang liwanag sa bahay. Matapos mapanatili ang ilang minuto, nagsimulang kumalat ang gininto ang liwanag sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, dahan-daang lumabas ang isang grupo ng mga tao. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Wow! Nang manguna sa paglabas ang dalawang babae, naging aktibo na naman ang eksenang kanina pa sobrang nakaka-depress, at sunod-sunod na bulalas ang narinig. Maging si Aaron, na lumingon sa likod, ay natigilan sa oras na ito. Oo, sapat na ang nakita niya sa mukha ni Zia Wei. Kung tutuusin, maraming araw na siyang nagkakasundo. Bago pa man pumasok sa templo, nakatambay pa rin si Zhu Yaner sa harap ng Aaron na may ganitong mukha. Ngunit kung minsan ang paglikha sa mundo ay napaka-magical. Maaaring ibahin ng parehong mukha si Zhu Yaner sa isang top-level na kagandahan, ngunit hindi kailangang ilarawan si Zia Wei bilang isang top-level na kagandahan. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng isang serye ng mga nangungunang dilag sa harap ng tuktok. Ang figure at hitsura ay ganap na magkatugma. Ito ay ganap na tama. Ito ay hindi marami, hindi kaunti, upang ang mga tao ay kailangang magbuntong hininga na ang kakaibang pagkakagawa sa mundo ay maaaring maging perpekto. Napakaganda nito. Kahit si Aaron ay hindi mapigil ang mapangiti. Mayroong kagalakan ng muling pagsasama, ngunit isang uri din ng kasiyahan at pagpapahalaga sa kagandahan. Sa kabaligtaran, si Qingji ay isa ng napakagandang kagandahan, at ang kanyang kakaibang ugali ay nagbibigay sa kanya ng kagandahan. Gayunpaman, nakatayo sa tabi ni Zia Wei, ang Qingji ay hindi lamang nagpapakita ng kahit katiting na kagandahan, ngunit hindi rin maituturing na ordinaryo, ngunit mahiwagang nagiging isang uri ng kapangitan. Ang ganda, diba? Lahat ng mga tao ay hanggal. Marahil ang pisikal na salpok at espiritual na salpok ay madaling ituring na mga malaswang salita, kaya talagang sumasalamin ito sa pinakamalaking paggalang sa kagandahan mula sa ilang kakaibang mga anggulo. Sa oras na ito, hanggat ito ay isang lalaki, lahat sila ay nakakaramdam ng tuyo. Shit! I've never seen such beautiful woman. Kanina lang pinaisip sa akin ni Miss Zhu na magandang kisame para sa mga babae, pero ngayon, sinira niya ang pananaw ko. Hindi katakataka na ang tila matuwid na Panginoong Zhu ay lihim na gagawa ng ganoong karumihang bagay. Sa katunayan, tila normal na mag-isip ng mabuti. Kung ako sa kanya, maaari akong gumawa ng higit pang mga nakakabaliw na bagay para sa dakilang kagandahang ito. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito ay nagkakahalaga ng anumang panganib, kabilang ang pagkamatay ng matandang anak. Shit, it's the best. You can't find a trace of regret. Coupled with her unique temperament, shit, I can't stand it. The world is too fucking unfair. They are all born to be human. There can be isang agwat sa pagitan ng kagandahan at kapangitan, ngunit ang gayong malaking agwat ay talagang kalokohan. Okay lang para sa isang grupo ng mga tao na bumantong hininga o magtagal. Lahat sila ay may kanya-kanyang ideya at opinyon, ngunit isa sa mga pagbabago ay ang lahat ay sumasang-ayon sa kagandahan ng pinakamahusay. Sabi nga sa kasabihan, may sariling pagmamahal ang labanos at gulay. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang ganitong uri ng kagandahan ay napakaganda, ngunit ang iba ay mag-iisip na ito ay hindi maganda. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay may iba't ibang punto at natural na pananaw. Pero si Zia Wei lang ang nandito. Walang pinagkaiba. Sa madaling salita,
Natutugunan ng kanyang all-round na pinakamahusay na kagandahan ang lahat ng uri ng aesthetic na pangangailangan at ginagawang walang mahanap na kasalanan ang mga tao. Sina Fu Tian at Ye Shijun, na nakahandusay sa lupa, ay sinasamantala ang pagkakataong makahinga. Gayunpaman, dahil lumitaw si Zia Wei sa oras na ito, agad silang napabuntong hininga. Ang ganda. Ang ganda talaga. Parehong mukha, ngunit napakalaki pa rin ng agwat. Huwag mong sabihing tanga si Shijun. Maging si Fu Tian, isang matandang bastard, ay biglang naramdaman na siya ay 12-12 taon na mas bata sa Buddha, at kahit na may mahinang palpitation, si Ye Shijun ay nakadikit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang kalooban ay hindi pangkaraniwang komplikado. Dapat niyang aminin na ang hitsura ni Zia Wei ay parang isang pusa na patuloy na nanunukso sa kanyang puso, na kung saan ay hindi niya magawang umupo pa. Gayunpaman, ang sobrang kagandahan ni Zia Wei ay nagdaragdag ng hindi mabilang na puot sa kanyang puso. Kaibigan siya ni Aaron, lalo na, nang makita ni Zia Wei si Aaron na nakatayo sa hindi kalayuan, ngumiti siya. Halos malasing ang lahat ng tumawa, pero si Ye Shijun ay baliw na baliw din, dahil nakikita niya ito. Hindi ngumingiti si Zia Wei, ang mahalaga ay tumingin siya kay Aaron gamit ang ganoong klase ng mga mata, ngunit hindi ito ang ganap na sumire sa kanyang espiritu, kundi ang magkapatid na si Zhu Yanshua na lumabas sa sirang templo sa panahong ito. Storytelling channel sa YouTube. Mapatla at nawawala ang mukha ni Zhu Yanshua. Sa kanyang likuran, ibinaba ni Zhu Yaner ang kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay sa takot na makita ng iba. Pero kahit na nagtago siya ulit, tinakpan na ni Zia Wei ang kanyang pangit na mukha para makita ng malinaw ng lahat. Sa makatuwid, kahit ngayon lang niya nakita ang outline, halos alam na ng lahat kung ano ang hitsura niya ngayon. Ang mga pagsabog ng nakatutuwang suka ay patuloy na tumataas at bumaba, at ang mga sundalo na napakalapit sa tarangkahan ng templo ay kahit na walang kamalay-malay na umatras pabalik upang mapanatili ang isang tiyak na distansya mula sa kanya. Kung tutusin, maging ang mukha ni Zia Wei, na hindi kayang hawakan ang pinakamagandang figure, ay natural na mas madaling gumawa ng kasamaan ang mga tao kung magbabago siya kay Zhu Yaner. Bagamat tinatakpan niya ang kanyang mukha, halatang nararamdaman ni Zhu Yaner ang reaksyon ng mga tao, lalo na ang tunog ng pagsusuka, na nakakabaliw na nagpasigla sa kanyang puso. Ayaw na niyang manatili dito kahit isang segundo pa. Gusto niyang makatakas ng mabilis sa lugar na ito. Ngunit alam din niya na ang labanan ay nagdulot na ng sensasyon sa buong lungsod. Kung aalis siya dito ng padalos-dalos, mas maraming tao ang makakakita sa kanyang pangit na anyo ngayon. Hindi siya naglalakad o hindi rin naglalakad. Hiling niya lang ay hindi siya makalusot sa lupa. Si Ye Shijun ay ganap na namatay, at ang buong tao ay naupo sa lupa at nabigo. Nabigo lang siya at hindi na muling mabibigo. Sa pagbabalik tanaw, siya ay napakasigla sa simula, at ngayon siya ay nasaraan ng loob. Pangit lang ang babaeng gusto mo, samantalang ang gandang gusto mo ay yung babaeng around Aaron. Akala niya makakatapak siya ng Aaron, pero ang hindi niya inaasahan ay sa huli, naliligaw siya, aso. Tiniis ni Zhu Yanshua ang kahihiyan, sinulyapan ang entourage doon at tumanggo sa kanila. Sa oras na ito, lubusang niluwagan din ng ilang sundalo ang mga kasangkapan sa pagpapahirap at mga bakal na lubid ng mga panggalan at iba pa. Aaron tao ang nagtipon. Kasabay nito, bahagyang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at isang enerhiya ang direktang gamulong kay Fu Tian at Ye Shijun at itinapon sila palabas ng ospital. Biglang nagulat si Zhu Yanshua at ang iba pa. Nang magmuni-muni sila, nagpadala sila ng isang tao para hanapin sina Fu Tian at Ye Shijun. Habang nagbabalik tanaw, nawala si Aaron at iba pa. Ang masamang matako na nahulog sa estado ng armistice sa kalagitnaan ng hangin ay halos nawala nang ang apat na master at isang grupo ng mga piling tao ay patuloy na binibigyang pansin ang sitwasyon sa ibaba. Fuck. Nang makitang nawala ang Aaron, si Ye Shijun, na muling dinampot ng isang grupo ng mga tao, ay nagalit na tumalon siya sa sito. Kinuha ni Aaron ang lahat ng kanyang magandang kinabukasan, na naiwan lamang ang mga balahibo ng manok ngayon sa lupa. Ayaw niya hanggang buto. Paano niya maaalis ang kanyang pagkamuhi nang hindi pinapatay si Aaron? Maraming mga sundalo sa gilid ang hindi nagsalita, hindi lang sila ng ahas, ngunit alam ng lahat na ang galit ni Ye Shijun sa mga oras na ito ay parang isang walang kakayahan na hysteria. Sumugod din dito si Zhu Yanshua kasama ang isang grupo ng mga tao. Bilang isang subordinate,
Natural na kailangan niyang tiisin ang kanyang depresyon at alagaan muna si Shijun. Young Master, okay ka lang. Nang marinig ang mga salita ni Zuyanshua, hindi sumagot si Shijun. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zuyaner na nakayuko ang kanyang ulo at nakatikip ang kanyang mukha sa kanyang likuran. Bigla siyang naglakad ng ilang hakbang kahit na ano ang kanyang pinsala. Pagkatapos, sa natitirang kaliwang kamay, direktang hinailan niya ang kamay ni Zuyaner, upang ang buong mukha nito ay tuluyang naharap sa kanya. Bagamat matagal nang may hula, palaging may mga bagay na hindi umabot sa Yellow River. Nang malinaw niyang makita ang hitsura ni Zuyaner ngayon, hindi niya maiwasang mabalisa at magalit. Ang buong tao ay umatras ng ilang hakbang at natahimik sandali. Mas gugustuhin ni Zuyaner na pag-alitan siya at bugbugin, kahit papaano sa ganoong paraan. Gaman ang pakiramdam ng kanyang puso, ngunit ang tahimik na sorpresa at takot na ito ang pinakamalaking pag-atake at kahihiyan sa kanyang buhay. Nangingilid ang kanyang mga luha, at mahinang humagulgol ang kanyang katawan dahil sa pag-iyak. Kinagat ni Zuyanshua ang kanyang mga ngipin at tumingala, ngunit nakita niyang tumango rin si Fu Tian sa kanya. Agad niyang naunawaan na ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mabangis na mapanlinlang at Aaron sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!